tapin. Okay. Guys, ito ha. Si Atty. Jess, pinapanood ko rin yan. Ano? Pero minsan, depende sa guest nila sa Politico Talks. Pag gusto ko yung guest, pinapanood ko. Pero pag guest nila sila Panelo, ay Diyos ko po, Rudy. Kumbaga, nakakairitang nang panoorin si Jimmy Tangabundok di ba? O, di ba? Pero tapos, gegesan mo pa ng kagaya ni Salsal Panelo, nakakaumay. Hindi ko pinapanood yun. Pero nung nakaraan, maganda kasi yung guest, maganda pati yung guest nila. Yun lang naman, pag sila Sal Panelo, hindi ko pinapanood yung mga yan. Pag yan ang mga guest nila, walang kabuhay-buhay panoorin yan. No? Pero yung iba, palagi ko lang pinapanood. So sa Politico Talks, pinanood ko sila habang guest nila itong si Jokno, itong dating DBM secretary, dati siyang finance secretary natin. Nagtrabaho siya sa panahon ni Arroyo, ni Pinoy, ni Duterte, di ba? At yan, pinanood ko. At sa interview nga dyan, habang nagdi-discuss, merong nabanggit si Atty. Jess Falsis na nakakot ng aking attention sapagkat ito ay first time ko narinig at i-share ko sa inyo at makatotohanan naman Alam niyo kung bakit, guys? Ganito yan. Kasi syempre may issue tayo, may issue kasi tayo ng pagbaba ng ating GDP Ang GDP natin ay bumaba na ngayon kasi sa 2.3% if I am not mistaken If I remembered 2.3 something. Parang mga ganun. Okay, basta ang GDP natin ay bumaba na So napag-usapan 'yon. At parang may nabanggit si opinion, sabi niya para sa kanya itong si Atty. Jess na opinion na sinabi niya na ang napansin niya itong panahon ng itong panahon ni Duterte at covered rin dito sa panahon ni PBBM, no? Itong mga bago pumutok yung flood control, yung zona ni PBBM na mahiya naman kayo. Ang ating in reality, ang ating economy anong tawag, compromise. Paano naging compromise? Compromise ito because part of our GDP yung tinatawag na corruption induced, no? So napaisip ako corruption induced. Ibig sabihin pinapasukan ng korupsyon kaya napapataas at napapamaintain lalo sa panahon nitong si Fentaboy. So napaisip ako, oo nga so ito ay ipinost ko at nag-reply dito si Atty. Jess at eto nga mas nalinawan. Okay, so basahin natin yung kanyang, at least dito mas naipaliwanag pa niya yung kanyang opinion. Ang sabi niya rito. Oy nako, thank you pala sa Jewel. Thank you si Chris Rosa nagbigay ulit. Thank you Chris Rosa. Ang sabi niya rito dahil pinost ko nga, sabi ko 'di ba? Yung corruption induced, yung prior to mahiya naman kayo and administration of past administration ang ating economy, ang GDP ay corruption induced, no? Ang sabi rito. Yes, fake economic growth panahon ni Duterte because it was induced by heavy corruption. Ito ay ni Atty. Jess a comment sa aking post na 'yon. Check how after mahiya naman kayo speech, nag-crash ang sales. Which is true, di ba? Nag-crash ang sales ng expensive condo units. Naobserbahan ko talaga to Luxury cars, watches, bags, and other expensive commodities like wine, dining. So maliban sa mga naghigpit sa infra spending ang DPWH, nawalan ng source of corruption spending ang economy. Which is totoo. Compared to Pinoy's time when every economist criticized as massively underspending or sobrang maingat sa pera and yet GDP growth was good or high. Okay, isa-isahin natin Okay, eto muna. Sige. Yes, fake economy growth panahon ni Duterte because it was induced by heavy corruption. Totoo naman yun. Totoo yung guys na nung panahon nitong si Fentaboy, no? Syempre kasagsagan ng mga corrupt na mga officials, no? So, corrupt mga officials at ang mga naglabasan doon yung mga nepo baby. Sa panahon rin ni Fentaboy, naglalabasan yung mga post sa social media ng mga anak nitong mga politikong mga siraulo na ang mga lifestyle, di ba? Grabe. Ang mga lifestyle kung mamili ng mga luxurious bags, luxurious mga sasakyan, di ba? Meron pa nga si Fentaboy na kunwari mga sinira sa custom Yung pala mga lang yun, mga pakitang tao lang, di ba? So ito yung panahon na maging si Kitty Ichibichi, di ba? Talagang napakaluho. Napakaluho ng buhay, nagpapanggap na mga simple. Pero ito yung panahon na malala ang korupsyon at dyan nagsimula, lalo na itong mga diskaya. Kita naman natin kung, Ma'am Eva Hernandez, shout out, si Leonida Negrillo, Delia Rosario. So kita naman natin na yung mga dito naglabasan sa panahon ni Fentaboy, ang mga nepo babies, doon na nagsimula na magpo-post sila, di ba? Hindi lang natin masyado napapansin kasi nga, hindi naman pumuputok pa yung flood control na itong mga nepo babies, nagsimula itong mapansin after nang mahiya naman kayo. Or before mahiya naman pala kayo, napapansin na ng mga tao, no? So ito at kalimitan mga kontraktor ito, ang mga lifestyle nito, mga batang ito, grabe. So ngayon, anong ibig sabihin rito? Yes, economic growth panahon ni Duterte fake because it was induced by heavy corruption. Dahil yung mga luxurious items na ito, napakamamahal nito, talagang ito'y nakakatulong nga sa pagtaas ng ating ekonomiya. Pagbili ng kondo nitong mga walang humpay na pagbili ng mga kondo nitong mga hinayupak na mga corrupt na officials na to, di ba? Tapos ang dami-dami pa nilang pera sa mga illegal.
'Di ba? So talagang ang ekonomiya natin nagpapasukan yung mga magagandang brand rito sa Pilipinas ng mga gamit, sasakyan at kung ano-ano pa, mga gadgets. Eh kasi nga maraming may kakayanang bumili ng mga anak ng mga korap na opisyal na ito. Plus, ang mga iligalista ay buhay na buhay. Buhay na buhay ang mga iligalista sa panahon ni Fentaboy. Yung mga drug lords, buhay na buhay yun. Ang mga tinitira lang, ang mga pinapatay lang, yung mga kawawang wala namang kakayanan, yung mga street mga street criminals lang. 'Di ba? Yung mga street pushers lang, pero yung mga lords talaga, buhay na buhay. Lalo na sa Davao City. Buhay na buhay. Ayan pa, sabi ni Emil Bautista, ang Pogo buhay na buhay. Ang dami, 'di ba? Isipin mo yung Pogo, napakalaki ng napakalaking negosyo sa Pilipinas, napakalaking illegal na negosyo. Isipin mo yung mga laksaring gamit na pinagbibili ng mga kondominium niyan. So talagang fake talaga dahil sa mga yan ang nagpapataas ng ekonomiya nung panahong yun. Pero numero lang yun fake yun at hindi yun mararamdaman ng taong bayan. Kaya sinabi ni Atty. Jess na fake kasi hindi naman yun naramdaman ng taong bayan Bakit marami pa rin naghihirap sobra? Maraming namamatay. Di ba? At hindi rin yun naramdaman ng mga taong nasa ibaba, nasa laylayan kasi nga fake. Ang nagpapataas lang ng mga yun, ito lang mga may kakayanan na dahil ang galing sa pera ay dahil sa illegal. Mga illegal na pinayagan ng Administrasyong Duterte. Mga illegal na talagang tinolerate at sila mismo ay may kinalaman. Isa na dyan sa may kinalaman sa mga illegal na pogo na yan, si Binibining Baklang Hari. Kaya nga takot umuwi Diba? So buhay na buhay talaga sila. Buhay na buhay sila. Sa mga yan, sa mga kita sa pogo na yan. Buhay na buhay. Dumami ang Chinese dito sa atin. At talagang sila ay nangingibabaw at nagahari sa panahon ni Fentaboy. Diba? So mga fake talaga. Ngayon, ito, sabi nila, basahin natin ito pangalawang sabi nito, check how after mahiya naman kayo speech, nag-crash ang sales ng expensive condo units, luxury cars, watches, bags, and other expensive commodities like wine, dining. Totoo! Yan ang talaga facts. Biglang nagbagsakan after ng mahiya naman kayo kasi nga nagkabistuhan. At ito yung panahon na nalaman natin at nakilala natin itong mga Nepo babies. Tapos pati nag-connect na yan, di ba? After mahiya naman kayo, nag-connect na itong Pogo. Naubos ang Pogo, although nauna ang Pogo na ipinasara dahil doon sa unang zona yon sa bago mag-zonang ito, pero at least nagdikit-dikit na ito. Ngayon, nabisto yung mga Nepo babies, mga anak ng mga kongresistang kurap, mga politikong kurap, at nagbagsakan ng mga sales. Sa totoo lang, syempre ako, may kondo sa Pilipinas, so nagtitingin-tingin pa rin ako ng kondo. Maging dito yung offer ng DMCI rito, medyo mga nagbagsakan, nagmurahan ng kondo. Biglang nagbagsak ng mga presyo. So, ibig sabihin, humina yung mga pagbili. Ibig sabihin, humina. So, ibinaba nila ang presyo. So, ngayon, yung mga condominium ngayon, kumbaga affordable na. So, sa mga wala pang condominium dyan, maganda rin mag-invest pang Airbnb ninyo. Di ba? Kung may pang-invest lang naman kayo. Pero ibig ko sabihin, nagbabaan bigla ang presyo. Kasi nga, ang dami nang nabisto. Yung mga may kakayanan na bumili ng pagkamahal-mahal at gawing mga negosyo. Tapos yung mga Chinese nawala dahil sa Pogo, nawala dahil sa mga nabisto na nga, kakasamahiya naman kayo, pati itong mga engineers na ito, mga anak ng mga engineers na to, sa flood control, di ba? Nasira ang mga diskarte. Isipin mo yun, from contractor, from politiko, contractor, tapos mga engineers. What the heck? So talagang babagsak ang kumbaga makakaapekto sa ekonomiya natin sa tunay na numero. Alam nyo guys, kung ano lang ang advantage dito sa nangyayari ngayon. At least ngayon, tunay na numero ang nakikita natin. So ibig sabihin hindi fake, hindi ito induce ng corruption yung ating economy. Hindi ito fake growth, hindi ito fake na pagbaba, kundi ito na talaga yung tunay na nakikita nating numero na kung saan dapat ang gobyerno talagang pagpursigihan na pataasin ang ating ekonomiya, palakasin ang ating GDP. So at least ito ay tunay na numbers na unlike noon, parang anong nangyayari, lang yan artificial, fake, no? Dahil lang sa korupsyon, kaya tumaas ang ekonomiya, which is wrong. Maling-mali na dahil sa korupsyon, ninakaw mo yung mga pera para lang masabing lumalakas ang bilihan ng mga ganito, tumataas ang ekonomiya natin dahil sa mga luxurious items na to na dinadala sa Pilipinas, pati mga kondominium, di ba? Nakakabili itong napakaraming mga kondominium itong pamilya ng mga hinayupak na mga korrupt na kontraktor, politiko at mga engineers ng DPWH. Diba? Nung mabisto ni PBBM, bumagsak lahat. Ngayon, at least yung tunay na numero, nakita na natin. At ito pa, sa pangatlo, sabi niya rito, so maliban na ang higpit sa infra spending ang DPWH ay nawala ng source of corruption spending ang economy. Totoo, di ba? Naghigpit ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince. O bakit? Talagang inaral, tiningnan kung tama ba at asan ang mga goals, asan ang hindi, di ba? So ngayon, talagang na-hold muna ng ilang panahon yung dapat ay paggastos kasi guys, sa totoo lang, malaki talaga ang infra spending talaga ay isa sa backbone ng ating economy, sa totoo lang ha. Isa
isa yan sa nagpapalakas at nagpapahina ng ating ekonomiya, ang paggastos patungkol sa sa infrastructure. So ngayon, dahil hinold nga natin, hinold ni Secretary Vince, sinigurado na tama, nakaapekto talaga. Pero sabi ko nga sa inyo, sabi naman ng ating ng NEDA, na ngayon ay hindi na NEDA pa rin ba sila? NEDA pa rin, no? Sila balisakan. Magre-rebound naman ang ating economy ngayong mga darating na araw dahil nga nagre-release na tayo ng nagre-release, patuloy na nagre-release na ng mga budgets, no, para sa infra na i-hold dahil nga sa sobrang corruption na ito, 'di ba? So nakaapekto talaga 'yan dahil sa mga hinayupak na mga engineers na 'to. Buti na lang marami nang napakulong. Ay, Sam, The Adventure, shout out sa iyo ha. Si Mary Gray, shout out. So salamat na lang at naipakulong na yung iba. Sabi lang nila wala pang naipakulong ng mga engineers na marami na po. Ang dami ng mga engineers na naipakulong pati yung mga nasa Marinduque, Mindoro, no? Huwag niyo maliitin yung mga engineers na 'yan. Sa lahat ng nagsasabi na hindi big fish ang mga 'yan, hindi po niyo pwedeng sabihin hindi big fish din 'yan. Dahil ang lalaki ng ninakaw ng mga 'yan. Lahat dito pantay-pantay na dapat, engineer, politiko, dapat yung mga yung makulong. So wag yung maliitin yung mga engineers na 'yon, baka nakakalimutan niyo kung gaano kalaki ang mga nanakaw din ng mga hinayupak na 'yan. 'Di ba? Okay, so sabi rito, compared to Pinoy's time, who every economist criticized as massively underspending. O totoo 'yun. Talagang yan na sa panahon ni Pinoy. Pero to be fair with Pinoy admin, although underspending naging maingat lang talaga. Kasi during that time, itong si Babes, Babes Hison ba? Ano apelyido ni Babes? Dating DPWH sa panahon ni Pinoy. Talagang yun napakahigpit yun, tsaka walang corruption talaga yun. Si Babes Hison ba? Babes Hison o Dison? Nakalimutan ko apelyido, pero si Engineer Babes, wala talagang corruption yun at hindi talaga makalusot. Yun nga lang, underspending. Alam nyo kasi guys, hindi rin naman kasi maganda sa ekonomiya natin ang underspending. Kasi dapat, ang principle kasi ng ekonomiya, okay, pag binigay sa'yo ang budget, gastusin mo yan lahat. Pero siyempre, gastusin mo na walang corruption, gastusin mo sa tama. Dahil dyan iikot ang ekonomiya natin. Okay? Dahil pag ginastos mo yan, yan ay pumupunta sa tao, Babes Singson, yun. Babes Singson. So pumupunta sa mga tao, no? At yung tao nagkakaroon ng what do you call this, power para to purchase, no? Purchasing power because nagkakaroon ng sweldo. So pag nagkaroon sila ng sweldo, syempre meron silang pambili at pag meron silang pambili, ibig sabihin nun yung binili nilang produkto, mangangailangan na naman ng karagdagang produkto at pag lumakas yung produkto nila, mangangailangan na naman sila ng manggagawa, lalaki ang kanilang production, dadagdag ng manggagawa, dadagdag ang mga employed na mga Pilipino na ibig sabihin nito, bumababa ang ating unemployment rate, ibig sabihin dumadami ang may kakayanan na makabili, yung poverty rate bababa din yan. Kunay-konekta na yan Kunay-konekta na yan. Kaya hindi rin maganda ang underspending. Na yan naman yung kritisismo sa panahon ni Pinoy, underspending. Kaya lang, underspending at least naingatan yung ating mga ating pera. Unlike sa panahon ni Fentaboy, wala nang ang underspending, halos wala nang ang ginagastos. Peke pa yung peke pa yung economy. Bakit? Ang mga nakakagastos lang ay yung mga kumikitang nangungurap lang. Bakit? Tingnan nyo ha guys, eto, na-post ko rin ito, no? Simplihan natin ha, sa mga didilis dyan. Nang umalis si Pinoy sa pagkapangulo, 1.3 trillion ang iniwanan ni Pinoy na pera sa kaban ng bayan. Okay? Unlike nung umalis si Duterte, walang iniwan, zero bangkarote ang Pilipinas. Utang ang iniwanan. Okay, merong 1.3 trillion na pera. Nangutang si Fentaboy ng almost 7 trillion. Nangutang si Pinoy. Tapos, si Duterte. Sa panahon niya, nasa 7 trillion. Ngayon, itong si Duterte, gumastos sa COVID-19 ng 690 billion. So, sabihin natin, kunwari, isarado na natin, 1 trillion. So, ibig sabihin, si Duterte may perang 7.3 trillion. Ang sabi niya, ang dami niyang binida, ang daming pinagawa. Doon nga sa binibida niyong mga kinuha niyong 112 na project ni Pinoy. Ang natapos niyo, 12. Hindi niyo nga natapos yun eh. Hindi tapos yun. Reported yung tapos, pero hindi tapos. Tandaan nyo yan ha. Kaya si Duterte wala yang sinimulan. Wala rin yang tinapos. Sino may sabi sa inyo tinapos? Yun ang sinabi nyo sa media. Yun ang pinalabas nyo sa report. For example, inilabas nila sa report, 13,917 flood control. Asan yung 13,917 flood control? Sige nga, pakita nyo nga. Nasaan yung 13,917 flood control na pinagawa ni Duterte? Oo, meron akong alam na pinagawa ni Duterte. Isa lang. Na pinagawa niya, hindi pa tumatakbo. Alin, yung flood control sa Sunog Apog, sa Tondo. Di ba? Kailan lang pinatapos? Kailan lang tumakbo? Dahil si PBBM pa nagpagawa. Di ba? So, kalokohan yan. Ang daming perang napunta kay Fentaboy pero wala naman talaga naipagawa.
Alam nyo kung bakit? Kung marami ang naipagawa, eh di sana sa mga debate, dumidebate sila sa akin. Ba't ayaw nila sa akin dumibate? Kasi wala silang may lalabas. Yung mga ilalabas nila, mga hindi sinimulan. Dalawa, pag hindi niya sinimulan, hindi niya tinapos. At yung 12 na sinasabi niyang tinapos niya, hindi po tapos yun. Diba? So yun, kaya eto, napakaganda ng sinabing ito ni Attorney Jess, no, na sa kanya ko lang talaga ito narinig. Shoutout Attorney Jess Francis, sa kanya ko lang talaga ito narinig at medyo nagising ako ron sa, bigla ako napaisip, tama. Ano nga talaga, corruption induced nga pala talaga yung fake talaga yung GDP nung panahon ni Fentaboy. Hanggang umabot siya ng panahon niya ni PBBM hanggang dito sa 2023, 24? Teka lang, 25, mga hanggang 2025 siguro. Fake yung ating GDP, hindi tunay. Basta prior to mahiya naman kayo. Fake yun. Corruption induced ang malaking porsyento ng ng ating ekonomiya, fake. Kaya doon ko rin lang na-realize. Which is ngayon naman, kung yung 2.3 or 2.6 yata, ganyan ang GDP natin, yan talaga ang ating magiging baseline. Yan ang tunay na lagay ng ating ekonomiya matagal ng panahon. Palagay ko, no? Sa panahon pa ni Fentaboy, dahil fake nga. So at least ito ang magiging baseline na para pataasin natin ang ating ekonomiya, no? At palagay ko, sabi nga, mga darating na araw, gaganda pa ito ng gaganda ang ating ekonomiya dahil nga gumagastos ng gobyerno, lalo sa infrastructure. Ang kagandahan lang, ngayon, nasi-safeguard na. Kumbaga, hindi ko sinasabi na posibleng 100% na safe na or wala ng korupsyon sapagkat ang korupsyon sa ating bansa ay systemic, no? Ang solusyon dito para mawala talagang repasuhin ang ating konstitusyon, ang ating saligang batas, ang sistema. Napakarami pa pero at least ma-minimize. Hindi man totally mawala, mami-minimize. Hindi kagaya nung kay panahon ni Fentaboy, talagang garapalan. Sinabi na nga niya, ang dami sa DPWH ng mga korap pero may ginawa ba siya? Wala, wala siyang